ngayong 87 taon ng kauna-unahan DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Hagip ng balita from the kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, radyo natin nationwide at DZRH Provincial at Regional Correspondents. Balita from the kasama si Kises Habson. DZRH Balita from the Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang PROMD ngayong araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Sa ating headlines, Balitang PROMD. NBI Director Matibag inihayag na hindi lang banta, kundi isang plano ang pagpatay kay PBBM. Balitang PROMD. Security preparation para sa ikalimang zona ni Pangulong Bongbong Marcos planchado na ayon sa PNP. Balitang PROMD. Inflation at korupsyon, pangunahing ipinag-aalala ng mga Pilipino ayon sa survey. Balitang PROMD. Epekto ng inflation epekto sa inflation ng 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila, pinag-aaralan ng BSP. Balitang PROMD. PBBM at Chinese Ambassador nagpulong kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal. Philippine Ambassador ipinatawag naman ng Chinese Foreign Ministry. Balitang PROMD. 23 milyong pisong halaga ng smuggled frozen meats mula China na kumpiska sa Maynila. Balitang PROMD. Yan po ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Sumalang na sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Bahagi pa rin ito ng paglilitis kaugnay po ng Article 4 o grave threats. Pero bago po magsimula ang testimonya ni Matibag, nagpalala si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero kay Matibag iwasan ang paggawa ng anumang mga pahayag na tumutukoy sa mga senator judges. Kaugnay po ng iba pang mga investigasyon ay sinasagawa ng NBI. Magugunitang noong Biyernes natalakay sa oral arguments o noong pong Miyerkules natalakay sa oral arguments sa impeachment court ang hakbang ng NBI na muling imbestigahan ang mga anomalya sa 2019 SEA Games na kinasasangkutan ni Senator Alan Peter Cayetano. Balitang Promvi. Hindi lang basta banta ang pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po sa NBI, ang ginawang pagbabanta ni VP Sara ay isa pong plano. Binigyan din ito ni National Bureau of Investigation Chief Attorney Melvin Matibag sa kanyang pagharap sa impeachment court. Ayon kay Matibag, mula sa pananaw ng law enforcement, may tuturing ang mga pahayag ni VP Sara na isang confession ng kanyang plano na patayin si PBBM First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Dagdag ni Matibag, seryoso ang naturang pagbabanta at itinuturing po ito nabanta rin sa pambansang seguridad. Sabi ni Matibag, bumuo na ang NBI ng isang special task force na patuloy na magsasagawa po ng investigasyon kaugnay nito. Magugunit ang sinabi ni VP Sara sa online press ko noong November 2024, mayroon na siyang nakausap na tao at inutusang patayin ang Pangulo at ang First Lady, gayon din si Romualdez sakaling siya ay mapatay. Balitang Promvi. Seryoso, aktibo at patuloy pa rin ang banta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagpapatuloy pa rin ng impeachment trial at pagsalang ng NBI Director Melvin Matibag sa witness stand, binanggit po niya na hindi lamang ang banta ni VP Sara ang kanilang iniimbestigahan. Paliwanag ni Matibag, may ilan pang insidente sa kanilang investigasyon na may kinalaman po sa kill plot. Kabilang po sa kanilang kill plot assessment ay ang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa ipinalabas po na video sa korte, maririnig si Baste na nagsabing, "We only need one head, that of BBM." Binigyan din po ni Matibag na ang nasabing rally ay naipalabas ng live at tinatayang napanood ng halos 700,000 katao. Balitang Promvi. Sa kaugnay pa ring balita, may person of interest na ang National Bureau of Investigation kaugnay ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na may kinausap na siyang tao upang ipapatay umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito po ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa pagharap niya sa impeachment court bilang testigo sa nagpapatuloy na trial kaugnay ng Article 4 o grave threat. Ayon kay Matibag, may mga sinusundan na silang lead at may mga natukoy ng individual na posibleng makapagturo o mismong siya ang nakausap ng vice-presidente. Gayunman, tumanggi siyang isiwalat ang kanilang mga pagkakakilanlan dahil maaari umanong makompromiso ang investigasyon at malagay sa panganib ang intelligence assets ng NBI at lumabag sa mga patakaran sa pagiging confidential ng naturang impormasyon. Balitang Promvi. Samantala, dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Cordillera.
High-value drug suspect na kumpiskahan ng halos kalahating milyong piso ang halaga ng shabu sa La Trinidad, Benguet. Ibalita mo yan, RH41 Romy Gonzalez. Nasa koteng isang high-value drug personality at nasamsam ang higit sa 456,000 halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa PDEA Cordillera na ipatupad ang anti-drug operation kahapon sa Barangay Pugi sa La Trinidad, Benguet at doon nahuli ang 28 anyos na alias Biscuit na residente sa Crescencia Village, Baguio City. Nadakip siya ng mga anti-narcotics operatives matapos umanong magbenta ng 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na hinilalang shabu sa isang undercover operative. May timbang ito na 67.127 gramo ng shabu at standard drug price na 456,611 pesos. Nasamsam din ang kotse na ginamit ng suspect sa drug transaction. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Romy. Standby lang kay Freddy. Samantala, tila pinuna ni Senador Panfilo Ping Lacson ang isa sa mga kapwa niya Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Lacson na maraming natututunan ang mga nanonood kapag mahusay ang argumento ng mga abogado ng prosekusyon at depensa. Ngunit nakakabobo, anya, ang mga talakayan kapag may sumisingit na Senator Judge na bopol. Hindi naman pinangalanan pa ni Senador Ping Lacson kung sino ang tinutukoy niyang senador. Balitang Prompty. Sa iba pa nating mga balita, todo preparado na ang Philippine National Police para matiyak ang seguridad sa ikalimang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Yan po ay sa araw ng Lunes. Ayon kay PNP Chief General Jose Melesio Nartates Jr., kumpleto na ang kanilang contingency, action at operational planning para sa SONA at mahigpit ang kanilang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines. Bukod sa AFP, may koordinasyon na din ng PNP sa lokal na pamahalaan at iba pang mga law enforcement agencies para matiyak na walang banta sa seguridad ng publiko, lalo na sa kapaligiran ng Batasan Complex at mga karatig na lugar. Inihayag ni Nartates na kailangan nilang bantayan ang venue ng SONA, lalo na ang mga bisita o sino mang personalidad na kalahok maging ang komunidad, mayroon man o walang kilos protesta at kung ito man ay anti-pro o pro-government. Balita muna tayo sa Region 1, top 1 most wanted person sa Calasiao, Pangasinan na aresto. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Nasa kustodiya nga ng Calasiao Police Station ang top 1 most wanted person na isang 44 anyos na lalaki, jeepney driver na residente ng Mangaldan, Pangasinan, matapos itong maaresto sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Dagupan City sa kaso ng paglabag sa Republic Act 10883, New Anti-Carnapping Act of 2016 with no bail ban recommended. Ayon kay Calasiao, si Chief of Police Lieutenant Colonel Daryl Nivado, naging matagumpay ang pagkadakip ng kanyang mga tawan sa suspect na patunay ng hindi natitinag ang kanilang hanay sa patuloy nilang paghanap sa mga pugante upang papanagutin sa batas at mabigyan rin ng hustisya ang kanilang mga nabiktima. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pinakamahalaga pa rin na issue para sa mga Pilipino ang usapin ng inflation at ang laban sa korupsyon. Batay ito sa survey ng Pulse Asia kung saan 57% ng mga Pilipino ang nagsabing ang pagpigil sa inflation ang pinakamahalagang dapat na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Sunod dito ang graft and corruption at pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal na nakakuha ng 40%.
Pangatlo naman ang usapin ng pagtaas ng sahod ng mga manggagawa na nakakuha ng 36%. Ayon pa sa survey, kabilang din sa mga pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ay ang pagbawas sa kahirapan, paglaban sa kriminalidad, paglikha ng trabaho, pagpapababa ng presyo ng langis at ang pagtugon sa suliranin sa iligal na droga. Isinagawa po ang naturang survey noong June 28 hanggang July 3 at nilahukan ng 2,400 respondents nationwide. Balitang Bromdy! Balita muna tayo sa Central Luzon. Standby muna kay Grace Sansano. Balita sa Central Luzon, ginang nadadalaw sa kanyang live-in partner sa kulungan na aresto po matapos na mabuking. Abay, meron pong nakaipit na shabu sa kanyang pagkababae. Ibalita mo yan, RH25, Grace Sansano. Grace? Kalaboso ang bagsak ng isang ginang nang magtangka itong magpasok bilang pasalubong ng droga sa kanyang live-in partner na nakakulong sa provincial jail sa Cabanatuan City. Ayon sa ulat ng pulisya, napag-alaman na papasok sa loob ng kulungan para nga dumalaw sa kanyang live-in partner. At itong si alias Mayang, 56 na taong gulang at residente ng San Jose City dito sa Nueva Ecija. Subalit nang ito ay kapkapan ng Lady Guard ay napansin ang nakasingit at nakatago sa masaylang bahagi ng parte ng katawan nito kung saan nakita ang 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.9 grams at ito ay may street value na 6,300 pesos. Sa ngayon ay nakakulong na din sa PNP Female Custodian Facility sa Cabanatuan at nahaharap ang ginang sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ito si RH25, Grace Vera Sansano ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromdy! Maraming salamat, Grace. Standby lang, Dani. Tuloy naman ang implementasyon ng 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Yan po ay sa kabila ng panawagan ng ilang grupo na ipagpaliban muna ang dagdag sahod dahil sa posibleng maging epekto nito sa ekonomiya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang nakikitang dahilan ng Malacanang upang suspindihin ang aumento. Wala rin umanong natatanggap na formal na kahilingan mula sa pribadong sektor upang ipatigil ang naturang implementasyon. Kinumpirma rin ng Department of Labor and Employment o DOLE na magpapatuloy ang pagpapatupad ng wage hike. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ito na ang pinakamalaking aumento sa sahod na naipatupad sa kasaysayan ng Metro Manila. Balitang Bromdy! Sinusuri naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang posibleng epekto ng 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila pagdating sa inflation. Ayon po kay BSP Governor Eli Remolona Jr., mas malaki ang naipatupad na aumento kaysa sa kanilang inaasahan. Kaya patuloy pa rin na kinakalkula ng Central Bank ang posibleng epekto nito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sabi ni Remolona, tinitingnan din ng BSP kung paano maapektuhan ng mga posibleng wage hike sa iba pang rehiyon ang pangkalahatang inflation ng bansa. Sa pagtaya ng China Bank, ayon po kay China Bank Chief Economist Domini Velasquez, posibleng makadagdag ng halos 0.19% sa headline at core inflation ng nasabing wage hike, lalo na sa mga negosyo at may kaugnayan po sa pagkain at inumin. Sinabi naman ni Philippine Institute for Development Studies o PIDS Senior Research Fellow John Paulo Rivera, maaaring magdulot po ng kaunting pagtaas ng presyo ang aumento, ngunit hindi ito ang pangunahing magiging sanhi ng pagbilis ng inflation. Balitang Bromdy! Samantala, balita muna tayo sa Central Luzon pa rin.
Municipal most wanted person sa kasong anti-cattle rustling law sa San Felipe, Zambales. Naaresto na. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Arestado ang isang municipal most wanted ng San Felipe, Zambales matapos matagumpay na maaresto ng San Felipe Municipal Police Station katuang ang iba pang operation unit sa Barangay Santo Niño, San Felipe, Zambales. Naharap ang akusado sa kasong paglabag sa anti-cattle rustling law. Ang warrant of arrest ay inilabas ng RTC Branch 71 sa Iba, Zambales na may inirekomendang piyansang 108,000 pesos. Dinala ang akusado sa impilan ng San Felipe Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong agresyon ng China Coast Guard nang lusubin ang tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre at saktan po ang Philippine Navy personnel sa Ayungin Shoal. Ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, kinundina ni PBBM ang ganitong pangyayari maging ng Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines at Department of Foreign Affairs at hindi tayo pasisiil. Tiniyak ni Castro na todo ang suporta ni Pangulong BBM sa anumang aksyon na ginagawa ngayon ng mga ahensya ng pamahalaan, lalo na ng DFA sa naturang usapin. Una nang sinabi ng DFA na hindi maaaring palampasin ang panibagong agresyon ng China sa West Philippine Sea na dapat may karampatang diplomatic action. Balitang Prompty. Sa kaugnay pa ring balita, nakipagpulong na nga po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese Ambassador Jing Quan sa Malacanang. Kasunod po ito ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy nang hampasin ng batuta ng Chinese Coast Guard. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinukundina ng Pangulo ang nangyari at nananatili siyang nakasuporta sa mga Pilipinong nagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Sinabi naman ni Chinese Ambassador Jing Quan na naging maayos naman at malalim ang pag-uusap nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ito po'y nakatuon sa paghahanap ng solusyon higit pa sa sisihan. Balitang Prompty. Balita muna tayo sa lalawigan ng Quezon. Pangulong Bongbong Marcos na mahagi naman daw po ng mga titulo, bigas at iba pa sa Lucena City. Ibalita mo yan, RH33, Benji Anchoquia. Balitang Prompty. Mainit na sinalubong ni Lucena City Mayor Mark Alcala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Lucena City kahapon ng umaga para sa pagpapatupad ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Kabilang sa mga ipinamahagi ang unang transi ng bigas para sa mga mahihirap at vulnerable na pamilya sa lungsod. Aabot sa mahigit 52,400 benepisyaryo ang inaasahang makikinabang sa ilalim ng bigay-bigas masa program ng pambansang pamalaan. Nagbigay rin ang Pangulong Marcos ng tig 20,000 educational assistance para sa 165 private school student mula sa iba't ibang barangay ng Lucena City sa ilalim ng Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Samantala, personal ding ipinamahagi ni Pangulong Marcos ang mga certified or certificate of entitlement sa mga kwalipikadong kawani ng pamalaan ng lungsod ng Lucena sa isinagawang seremonya sa Lucena Convention Center katuwang sina DSOD Secretary Jose Ramon Aliling at Mayor Alcala. Nakiisa rin ang programa sina Quezon Governor Dr. Helen Tan at Vice Governor Third Alcala at lahat ng 33 barangay o barangay captain sa Lucena City ang dumalo. Sa pagdating ni Pangulong Marcos, nagmistulang sentro ng malawakang ayuda ang Lucena City kung saan libo-libong residente ang direktang nakinabang sa mga programang ng pambansang pamahalaan. Ito si Benjan Chuka nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Benji. Standby lang, Rex.
Balita pa rin kaugnay ng issue sa Ayungin Shoal. Ipinatawag na rin po ng Foreign Ministry ng China si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz. Yan ay upang maghain daw po ng formal na protesta kaugnay ng nangyaring engkwentro sa Ayungin Shoal. Kaugnay nito ng pananakit ng Chinese Coast Guard sa dalawang Navy personnel na nagbabantay sa naturang teritoryo. Ayon kay Chinese Ambassador Jing Quan, nararapat lang na pag-usapan ng Pilipinas at China ang mga issue sa West Philippine Sea. Ngunit, nilinaw po niya na hindi tatanggapin ng Beijing na maisama ang 2016 Arbitral Award sa binubuong Code of Conduct para sa South China Sea. Samantala, nanindigan naman si Ambassador Jing Quan na hindi gawa ng Chinese government ang AI video na naglalarawan naman sa mga Pilipino bilang unggoy, at sa halip ay sinabi po nito na ito po'y gawa ng isang media entity sa China. Pero di ba itong China Daily ay state-owned ng China, at bukod po dyan, di ba sa isang bansa halimbawa nakagawa ng pagkakamali o ng hindi maganda ang kanilang mamamayan, ang unang dapat na kumakastigo ay yung kanilang pamahalaan. Parang dito sa atin, kapag may nagawang mali ang isang individual o isang opisyal o kung ano pa mang kumpanya, ang unang kumakastigo po sa atin ay ang pamahalaan. Dapat ay ganun din, di ba? Pagdating sa China na alam nating mahigpit din. Pero bakit ito parang ang datingan sa pahayag ni Ambassador Jing Quan ay wala silang magagawa. Hindi naman yan pag-aari ng gobyerno, hindi naman yan na gobyerno ho ng China ang gumawa, kundi isang kumpanya, isang media company doon sa China. Dapat silang unang kumilos at magpaliwanagin at mag-utos ng dapat na aksyon dito ho sa China Daily do sa kanilang ginawa. Balitang Prompty. Alas 3:28, parang dating hugas kamay agad Alas 3:28 na po ang oras natin dito sa Pilipinas. Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang paratang ng China na ang Pilipinas ang nagsimula ng komprontasyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, mali at nakaliligaw ang mga pahayag ng panig ng China tungkol sa nangyaring insidente. Giit po ng puwersa, ang tunay na issue ay ang paglapit ng isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard sa PRP o BRP Sierra Madre, na itinuturing nitong illegal na pagpasok sa lugar na nasa ilalim ng EEZ o Economic Zone, Exclusive Economic Zone. O yan po'y nasa lugar na nasa ilalim po ng karapatan ng soberanya at international law. Sinabi rin po ng AFP na kaangkahalin tulad nitong insidente ay nangyari naman noong June 17, 2024 kung maikukumpara po, kung saan ay umano'y gumamit din ng marahas na aksyon ang China Coast Guard. Samantala, ayon po kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi mga Pilipino ang nanggulo dahil ang dalawang bangka ng China Coast Guard ang lumapit ng hanggang 30 metro sa BRP Sierra Madre. Balitang Prompty. Pilipinas, dako tayo sa Negros Island. Ang Victoria City Police, mayroon na daw pong bagong hepe. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Agong hepe ng kapulisan ng Victoria City Police Station matapos itinalga si Police Major Ernesto Itorni Jr. kapalit ni Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana bilang hepe ng kapulisan ng Victoria City PNP.
Ayon kay Police Captain Judices Catalugo, spokesperson ng Negros Occidental Provincial Police Office, isinagawa ang turnover of command sa kahapon dahil sa hindi pa nalaman na kadahilanan ng nasabing relief order. Si Police Major Itorne mula sa Police Regional Office Negros Island Region Finance Service habang si Santa Ana ang idinistino sa headquarters ng Negros Occidental Provincial Police Office. Isinagawang turnover ceremony sa Negros Occidental Provincial Office kahapon Hunyo 21. Napagalaman na sa dalawa ang napatay sa isang ambos sa Barangay Gawahon sa nasabing lungsod na karaang linggo kung saan namatay dito ang mga biktima. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat kay Rex Cantong. Good morning muna kay Virgilio Sakdalan. Sabi niya talagang ang China ang may bullying mentality. O, tama po tayo dyan. Ay pagkabuli nga ho, lalo na yung mga nandiyan sa bahagi ng West Philippine Sea na mga Chinese Coast Guard at yung mga Chinese militia. O kaya dapat ating ipaglalaban ay ang teritoryo po ng Pilipinas, dahil tayo po yung mga Pilipino at hindi dapat na ang ipinagtatanggol pa ng ilang opisyal po ng ating pamahalaan ay ang mga gawain ng China at ang sinisisi pa ay si spokesperson Tariela. Diba meron hong ganon? May sisihan pang nangyari na kung hindi mangyayari yung pambubuli ng China dun sa AI generated na pagtukoy ho o yung pagkumpara ho sa mga Pilipino bilang unggoy, kung hindi daw ho ginawa ni Tariela yung isang parang hindi naman cartoon yun. Anong tawag doon Nalimutan ko yung tawag yung karakter ni President Xi Jinping na kanyang ginamit po sa isang discussion sa kanyang pagsasalita sa isang paaralan ho Pero sabi nga po ni Tariela, yan po ay hindi naman isinapubliko kundi sa iilan lamang na grupo ho ng mga estudyante ang kanyang discussion na ginamit yung naka-cartoon anong tawag nga doon? Nalimutan ko. Huwag mo ko sa inyo, Sanara. Nawawala na sa dulo ng dila ko. Ayun! Thank you. Caricature. Kanina ko pa iniisip. Caricature. Yung caricature po ni President Xi Jinping. Balitang Prompty. O kaya dapat tinitingnan din ho natin sino ba yung mga nagtatanggol sa China sa halip na ipagtanggol lang sa ating sariling teritoryo. Diba? Dapat ganoon. Virgilio Sakdalan, good morning po sa inyo. Balitang Prompty. Samantala, may bago ng Chief of Staff ang Armed Forces of the Philippines sa katauhan ni Lieutenant General Antonio Navarrete. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na nagretiro matapos makumpleto ang 3 taong itinakdang termino. Sa change of command ceremony sa Camp Aguinaldo, nangako po si Navarrete na palalakasin ang kakayahan ng militar sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Plano rin niya na pabilisin ang modernisasyon ng AFP at palawakin pa ang ugnayan ng mga kaalyadong bansa sa larangan ng depensa.
Nangako din ang bagong AFP chief na ipagpatuloy ang mga nakamit sa internal security operations habang titiyakin din na mananatiling profesional, non-partisan at may paggalang sa karapatang pantao ang sandatahang lakas. Si Navarrete ay Army Commanding General na tubong Iloilo at miyembro po ng Philippine Military Academy Class of 1990. Balitang Prompty. Standby lang, Jo. Inatasan naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Chief of Staff Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Antonio Navarrete na ipagtanggol ang bawat sulok at pulgada ng lupa at karagatan na sakop po ng Pilipinas. Sa change of command ceremony sa Camp Aguinaldo, sinabi po ng Pangulo na malaki ang pananagutan na nakaatang sa bagong pinuno ng AFP. Ito'y dahil tungkulin itong pangalagaan na ang mamamayan, ipagtanggol po ang soberanya ng Pilipinas at tiyaking ligtas ang kinabukasan ng Republika. Binigyan diin ni Marcos, hindi kailanman isasakripisyo ng pamahalaan ng soberanya at pambansang dangal. Dagdag pa po ng Pangulo, maaaring magbago ang namumuno sa sandatahang lakas, ngunit hindi nagbabago ang misyon nitong ipagtanggol ang watawat at teritoryo ng Pilipinas. Balitang Prompty. Balita mula sa Western Visayas, Police Captain patay sa pamamaril sa KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Biktimang off-duty nang mangyari ang insidente. Yung biktima daw po off-duty naman nung nangyari ang insidente. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo. Inimbitahan lang para mag-early dinner umano si Police Captain Rian Fuentes Ampoyos, ang head ng 1st Provincial Mobile Force Company sa Capiz, kasamang 2 pang police officers, kung kaya't nasa loob sila ng isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra ng nasabing lalawigan bago nabaril ang biktima. Ayon kay Police Regional Office 6 Acting Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, may rangkong corporal at staff sergeant ang 2 pulis na kasama ni Ampoyos sa KTV bar ng mangyari ang insidente. Pamilya ng korporal ang may-ari ng KTV bar na nang imbita ng hapunan. Ayon sa inisyal na investigasyon, madaling araw na nang magdesisyon ng 3 pulis na umuwi nang may mangyaring gulo sa KTV bar at tinangka ni Ampoyos na pumagitna pero nabaril siya ng suspect. Sinabi ni Tuanyo na iniimbestigahan na ang buong pangyayari upang malaman kung bakit umabot na madaling araw ang mga pulis sa KTV bar. Pinaliwanag ni Tuanyo na off-duty ni Ampoyos nang mangyari ang insidente. Nasa custody na ng Pontevedra Police ang suspect na si William Jocampo, habang nakatakas naman ng 2 pa na involved rin sa gulo. Inirekomenda naman na i-relieve ang hepe ng Pontevedra Municipal Police Station na si Police Captain Mark Anthony Garcia, dalhin din ito na monitor ang oplan bakal sa mga KTV bar. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, itinalaga naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Congressman Joey Salceda bilang bagong mamumuno sa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Sa isang press briefing, kinumpirma po ni Palace Press Officer Claire Castro ang appointment ni Salceda na may ranggong secretary ang posisyon na. Nabatid na higit 8 buwan ng bakante ang nasabing posisyon nang magbitiw sa pwesto si dating Undersecretary Adrian Bersamin matapos na makaladkad ang pangalan sa anomalya ng flood control projects. Matatandang naging Chief of Staff rin si Salceda noong Arroyo Administration at naging kinatawan ng Albay sa Kamara mula 2016 hanggang 2025. Balitang Prompty. Balita muna tayo mula sa Eastern Visayas. First Gen, handa daw pong dagdagan ng geothermal power supply sa Eastern Visayas. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Handa pa rin dagdagan ng First Gen Corporation ang supply ng geothermal energy sa buong Eastern Visayas. Ayon sa kompanya, sapat pang kapasidad ng kanilang geothermal facilities sa lalawigan ng Leyte upang matugunan ang lumalaking pangailangan ng kuryente gamit ang malinis, maasahan at lokal na pinagkukunan ng enerhiya. Gayunpaman, hindi nakalahok ang First Gen sa 2024 competitive selection process ng Precor 8 dahil sa mga pabago-bago pinapatupad ng bidding guidelines, partikular sa usapin ng operasyon at maintenance cost na mahalaga sa geothermal power plants.
Pinaliwanag din ng kompanya hindi tulad ng coal-fired power plants na hindi ginagamit ang imported na fuel ang geothermal energy, ngunit nangangailangan ito ng tuloy-tuloy na maintenance upang mapanatili ang produksyon ng kuryente sa buong taon. Sa kasalukuyan nagsusupply na ang first gen ng geothermal power sa mga consumer ng Leyte 2 Electric Cooperative at Leyte 3 Electric Cooperative. Umaasa ang kompanya sa pamamagitan ng mas maayos na pakipagtulungan sa mga electric cooperative, mas marami pang residente sa Eastern Visayas ang magkakaroon ng akses na malinis, maasahan at abot kayang kuryente. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Arstratetor Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat kay Jimmy Angay-Angay. Standby lang, Jane. Pinatitiyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na maibibigay ang lahat ng tulong sa pamilya ng dalawang Filipino seafarer na nasa uwi sa pag-atake habang naglalayag sa Northern Black Sea. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan po ni Pangulong Marcos si DMW Secretary Hans Kakdak na agad na makipag-ugnayan sa pamilya ng mga biktima. Kasabay nito ay sinabi po ni Castro na iniimbestigahan na ng DMW kung may paglabag ang foreign principal o local manning agency sa mga patakaran para sa kaligtasan ng mga Pilipinong marino. Maaari anyang mapatawan ng kaukulang parusa kabilang na ang pagbawi ng kanilang lisensya kung mapatutunayan na may paglabag ang mga ito. Balitang Prompty. Sumadsad naman sa all-time low ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon po sa Pag-asa, bumagsak ng 152.20 meters ang water level sa naturang dam. Higit po mas mababa sa normal operating level na 180 meters. Sabi po ni Hydro Forecaster Edgar de la Cruz, malaki ang posibilidad na bumaba pa ito kapag walang maranasang ulan sa susunod na mga araw. O kaya dapat po kahit pa paano may magkaroon ng mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Angat. Naghahanda naman ang pamahalaang lokal ng San Jose del Monte, Bulacan sakali pong lalo pang bumaba ang antas ng tubig. Lalo't inaasahan pong magtatagal pa ang El Nino. Batay sa pagtaya, maaaring sumadsad pa ng 149 meters ang water level sa nasabing dam. Una na pong nilimitahan ng MWSS sa 45 million liters per day ang alokasyon para sa local water district mula sa normal na 70 million meters kada araw. Balita muna tayo mula sa Northern Samar, 1,100 beneficiaries ng uplift. Nakatanggap na daw po ng 2,000 piso lahat. Alamin nga natin kay Jane Galit Bantayan. Nakatanggap ng 2,000 ang mga beneficiaries ng Uplift o Unified Package of Livelihood Industry, Food and Transportation dito sa lalawigan ng Katarman. Ang payout ay sinagawa kasabay ng payout na isinagawa ng DSWD Eastern Visayas sa Tacloban City. Sinabi ni MSWDO Head Ermina De Lorino ayon sa ulat ng Katarman Information Office na nasa 1,192 ang kasali mula dito sa bayan ng Katarman na nakatanggap ng 2,000. Ang Katarman ang pilot municipality ng Northeast Samar sa implementasyon itong Uplift program. Ito ay tulong pinansyal sa mga individual at pamilya. Ayon sa DSWD Eastern Visayas, nasa 17,219 ang beneficiaries na nasabing programa sa buong Region 8. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Aabot naman sa 23 milyong pisong halaga ng misdeclared frozen agricultural products ang nasabat ng Bureau of Customs at Department of Agriculture. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, lulan po ang mga naturang kargamento ng 5 container van mula China na una pong idideklarang squid balls, fish tofu, fish roe balls at kian yi tofu. Pero, nang isailalim po sa 100% physical examination, nadiskubre po na ang mga illegal na imported na frozen meat tulad po ng peeled chicken breast, skinless chicken breast, frozen pigyon o kalapati,
Peking duck, frozen duck meat, at iba pang frozen food items. Dahil dito'y kakaharapin po ng mga nasa likod ng naturang kargamento ang kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, kaugnay po ng Food Safety Act of 2013. Isa sa ilalim din ang mga nasabing shipment sa investigasyon para sa posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Dahil sa kabuang halaga po ng na-recover na kargamento at lumagpas po ito ng 10 milyong piso na threshold para sa large-scale agricultural smuggling. Balitang Bromby! Sana yung ganito ho, ng mga nakukumpiska ng mga frozen meat, agad na isa lang sa pagsusuri po ng Department of, DFA. Para ho kung sakasakali, halimbawa na safe naman yung frozen meat at pwede pa, kumbaga i-consumable pa, maipahatid na lamang doon sa ating mga kababayan o milyong kababayan na nagugutom. Lalo na po sa panahon ngayon na talagang ang hirap ng buhay, o kaya doon sa mga may mga nasusunugan, o kaya doon sa may kalamidad o nandoon ho sa mga evacuation center. Kung sakali na ito pong mga item na ito na misdeclared frozen meat ay kumbaga ay makakain naman at safe naman na kainin. Kung total yan naman ho nakumpis ka na, di na rin ho mababawi. Gagamitin ho na ebidensya kapag ka nakuha na ng picture. O pagkatapos niyan, ano mangyayari? Mamaya merong divide ha. Balitang Bromby! Alas 3:47 na po ng umaga. Puntahan muna natin. Balita muna tayo dyan sa Davao. Target sa search warrant operation sa Tagum, Davao del Norte, arestado. Shabu, nasamsam. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Action Radio Davao. Gulungan ang binagsakan ng isang 38 anyos na lalaki matapos salakayin ng kapulisan ang kanyang bahay sa Barangay Magdum, Tagum City, Davao del Norte sa bisa ng search warrant na ipinatupad Hulyo 21 ng umaga. Kinilala ang suspect sa alias na Dudong na kasalukuyang nasa kustodiya ng Tagum City Police Station. Sa sagawang operasyon ng Tagum City Police Station, katuwang ang 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company na kumpiska ang 6 na pakiti ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Tinatayang 7 gramo ng hinihinalang shabu ang na-recover na may standard drug price na 47,600 pesos. Ang search warrant ay inisyu ng Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 30. Naharap ngayon ang suspect sa kaso paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Samantala, standby lang Tina sa iba pa nating mga balita. Natukoy na ng pulisya ang 2 suspect sa kaso ng pagpaslang sa vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang sa tawag na Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief General Malencio Nartates Jr., kasalukuyan na po na ang hot pursuit operation at case build-up laban sa mga salarin. Tiniyak po ni Nartates na identified ang suspect at ang inaalam ng mga investigador ay ang posibleng mastermind o utak sa krimen. Nauna nang inanunsyo po ng Caloocan Police na may person of interest na sa pagpatay kay Lipata. Ang 24 anyos na pro-Marcos vlogger ay binaril ng riding in tandem sa labas ng kanilang bahay sa Tierra Nova Subdivision sa Caloocan City noong July 17. Balitang Bromby! Samantala, nakatenggang road project sa Noveleta, Cavite, nakuha na daw po ang inis ni DPWH Secretary Dizon. Alamin natin kung bakit. RH9, Tina Nolasco.
Napamura sa inis si Public Works Secretary Vince Dizon nang makitang nakatiwangwang ang Manila-Cavite Road Project sa Noveleta, Cavite sa isinagawang pagbisita nito sa lugar. Ang naturang daang kasi ang matagal nang inirereklamo ng mga motorista at commuter na nakakaksaya sa kanilang oras dahil sa hindi matapos-tapos na road project na sanhi ng matinding trapiko sa lugar kung saan personal na nakita ng kalihim ang nakatenga, maputik at baku-bakong kalsadang hindi patapos. Git ng kalihim, paulit-ulit nang sinasabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang mga nakatengang proyekto sa buong bansa upang makatulong sa pagpapaginhawa ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Pero tila wala lang ito sa mga otoridad. Bunsod ito, agarang inatasan ni Dizon ang Regional Director ng DPWH na naka-assign sa lugar para tapusin ang nasabing proyekto. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balitang Prompty. Maraming salamat, Tina. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Prompty. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. Kumusta na po kayong lahat sa ating mga kababayan? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan at happy pa rin sa kabila po nitong mga bilihin natin na nagbabadya na naman na tumaas. Kasunod ho ng pagtaas ng malaki ng presyo ng petrolyo. Hindi pa po dyan natatapos dahil hindi pa rin naman natatapos yung tensyon dyan sa Middle East. O tapos idagdag pa po yung sinasabi po ng BSP at saka ng ilang pang mga economists natin na dahil po doon sa dagdag sahod ng mga minimum wage earner dito po sa Metro Manila, posible daw po na magkaroon ng impact sa presyo po ng mga bilihin. So ibig sabihin, asahan nyo na po kahit papaano, kahit maliit, ay magkakaroon po ng paggalaw ang ilan po mga bilihin at serbisyo dahil po doon sa dagdag na sahod. Pero ang pinaka-importante po sa lahat ay yung may laban tayo doon sa mga pagtaas ng bilihin. Dahil nga po kahit papano mag-a-adjust din yung sahod ng ating mga manggagawang Pinoy na kumikita lamang ng sapat, ng maliit sa kanilang arawan na pagtatrabaho. Isang magandang umaga kay Paulo Campana at good morning sa Castillo family ng Pinagsibaan, Rosario, Batangas. Celso Arreglado Cosico, good morning. Ganon din po kay Randy Martin mula sa Paniki, Tarlac. Pa-shout out sa family niya na sina Daryl, Laris, Boy o Boy 2 at Cheryl. Ano ba yun? Boy 2 o Boy? Daryl, Laris, tsaka kay Boy 2 at Cheryl. Pagbati mula kay Randy Martin. Binabati rin po natin si Kidon Matilde. Pagbati pa rin kay Hermie Esteban ng Ilagan City. Kay Eric Mercado ng Alas Piñas ka ba, Eric Mercado? Magandang umaga po sa inyo at ganoon din ay sabi niya mas magandang palitan po ang pangalang South China Sea at gawing Southeast Asia para hindi ang kinin ng China. Ganon. Hermie Esteban, ayan muli ang ating pagbati kay Bobby San Juan ng Cabuyao, Laguna, kay Ted Nevilla ng Brooks Point, Palawan. Ito si Ria Soto, minsan na lang mabati, nagkamali pa apelido. Ria Soto, good morning sa'yo. Kahit na hindi natin araw-araw nababati, andyan pa rin. Si Ivy Gutierrez, good morning. Oy, kamusta ang bentahan ng puto? Basilio Caubalejo. Sabi niya, nakita ko po kahapon ng mama nyo. Ikaw naman, nakita mo na eh. Sana inabutan mo na rin ng puto, sabay singil. O, ganito, bayad. Joke lang po. Bobby San Juan, good morning. Allen Sagala ng Santa Rosa, Laguna, good morning. Kay Tessie, kay Ricky, kay Victor Sulyo ng Pangasinan, kay Boy Tomas
Kay Miss Becky Tizuka, good morning. Binabati rin po natin sa magandang umaga si Kaloy ng Japan. Kay Rajel Peralta, good morning. Kay Bentong, ganon din po kay Sholo Abada. Kay ito si Ilocanong Inhinyero. Good morning sa iyo ha. Nagagalit ka sa akin araw-araw at sinasabi mong bias, pero maraming salamat. Nakikinig ka pa rin sa akin. Good morning din po kay ayan, kanina binati na natin si Virgilio Sakdalan. Ganon din po kay EJ Amarona mula sa Apayao. Pelemon Mamuwad kay Rhea Santos ng ayan, good morning sa iyo. Pelemon Mamuwad sa Vancouver, Canada, good morning. Ganon din po kay Efren Lorenzo. Pakibati po ang seniors ng San Jose del Monte, Bulacan. O Henso D, good morning. Kay Floriano Pecato, Edwin Pasibugan, kay Hil Bragais. Uy, kumusta na sa iyo, Sir Hil? Binabati rin po natin magandang umaga kay kanina nagpapalitan pa ng conversation si Edwin Pasibugan, Mario Verania. Yung mga message nyo po ay hindi ko na mabasa, binabanggit ko na lang yung mga pangalan ninyo. Emelita Zerna, Dante Bonyol, good morning. Ganon din po ang pagbati natin kay Ma'am Evan lang. Ohenso D, good morning. Jun Oliveros, Kaloy. Lani Rehuso, ayon, si Andy Herrera, good morning. At sa lahat po ng mga hindi ko nabati, pasensya na po ha. Bawi ho ulit ako. Kay Max ng Kapis, good morning. Naway dumami po ang iyong guest para sa dagdag na kita. At dyan na po muna nagtatapos ang ating balitaan dito po sa ating Balitang Promdi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na episode po ng ating balitaan. Pero in the meantime, susunod na po yung Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones. Muli po ito po ang inyong lingkod, Kiss as Habson, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 3 minuto bago mag alas 4. Good morning and happy Wednesday. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann! At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi,
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and